Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pinagmamalaki ng Department of Tourism ang pagkakasama ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan na number 2 at Bonbon Beach sa Romblon na number 38 sa World's 50 Best Beaches 2025 list. Ang pagkilalang ito ay patunay na kahanga-hanga ang ganda ng Pilipinas at sa ating global standing bilang isa sa mga pinagmamalaking beach destination sa buong mundo. Mula sa mala postcard na limestone cliffs at malinaw na tubig ng Entalula hanggang sa tanyag na sandbar at tahimik na alindog ng Bonbon Beach, tunay na pinapakita ng ating mga isla ang pinakamaganda sa ating bansa. Kasabay ng mga layunin ng Marcos Administration sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028 at sa pamamagitan ng kampanyang Love the Philippines, patuloy ang DOT sa pagsusulong ng sustainable tourism hindi lang para sa ating coastal destinations, kundi para rin sa pag-unlad ng ating mga komunidad at pagtaguyod ng ating national heritage. Panoorin po natin ito. Good news din ang dala ng Department of Energy. Inutusan na ng ahensya ang National Grid Corporation of the Philippines, ang National Electrification Administration, mga electric cooperative at private distribution utilities sa bansa na agad tanggalin ang mga nakakasagabal na mga linya sa kuryente. Kabilang dito ang mga illegal na campaign materials at iba pang mga estrukturang posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan at sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Mahalagang masiguro na maayos ang daloy ng kuryente para maprotektahan ang publiko at mapanatili ang katatagan ng national grid ngayong halalan. Tugon din dito ng DOE sa mga ulat mula sa COMELEC tungkol sa laganap na paglabag ng mga kandidato sa pagkakabit ng mga campaign materials sa mga poste at kawad ng mga kuryente na hindi lamang paglabag sa election rules, kundi malaking panganib din sa mga kaligtasan at operasyon ng ating power system. Ito po ang mga good news natin ngayong araw. Sa iba pong mahalagang anunsyo, kasama po natin ngayon si Anti-Red Tape Authority Director General, Secretary Ernesto Perez, para magbigay ng detalye patungkol sa kauna-unahang selebrasyon ng Ease of Doing Business Month. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Walang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Imagine a faster, easier, and more productive community. Simplified processes, no bureaucratic barriers, and a steadfast commitment to transparency and accountability. A community where businesses thrive and the economy flourishes. Imagine the Philippines with an improved ease of doing business. We want investments to come in, projects to break ground faster, jobs to reach our people sooner. Because when businesses move quickly, progress follows just as fast. We have proven that through a whole-of-nation approach,
Tangible progress is not just within reach, it is at our fingertips. Faster internet through collaborations on communication and technology. Rapid infrastructure development that keeps you connected whenever, wherever. Simplified and more accessible business registration, allowing you to spend more time on what matters. We have taken a leap, but our journey doesn't end here. Our commitment remains strong and much more remains to be accomplished. This May, we are not just celebrating reforms, we are accelerating them. EODB Month is a change, a call to action for every entrepreneur and equity partner to push forward in making our country a prime destination for ventures. With every streamlined process, every difficulty removed, and every digital innovation implemented, we are forging a competitive economy deserved by every Filipino. From government agencies to local enterprises, from aspiring startups to global investors, we are all part of this breakthrough transformation. Let us build a nation where doing business is not just easier, it empowers. So, to all our valued partners for change in the government and private sector, let us collectively move to achieve our shared dream of a thriving business community. This Ease of Doing Business Month and beyond. Everyone, including our kababayans, has a role in our mission to transform red tape into a red carpet of opportunities for all Filipinos. This is the Better Business Movement. Umagang kay Danda po mga kababayan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. We start of course with the good news. Of course, the President signed on March 4, 2025, Proclamation 818, declaring the month of May as the Ease of Doing Business Month. So, of course, yung Anti-Red Tape Authority po, unang ginawa, nag-campaign po tayo, no? And nagka-issue tayo ng memorandum circular under the theme Red Tape to Red Carpet, Better Business Movement in a Bagong Pilipinas. The theme highlights the brand of governance of this administration, creating a government that is transparent, efficient, citizen-centric, and business-friendly. And we have marami pong mga activities. No? At gusto ko po i-share sa inyo na marami pong pakikipag-ugnayan ang mga chambers of commerce sa ARTA, even ambassadors go to us, no, and how they can help. Ang business sector po is really very upbeat about the prospects for the Philippines. Kaya po kahapon, inimpusahan natin yung nationwide campaign to celebrate the Ease of Doing Business Month. But even before that, nung April 30, naimbitahan po ako sa kapihan sa Manila Hotel, kasama po doon yung Coalition of Business Organizations, PCCI, Chamber of Commerce, no, Employers Confederation, Exporters Federation. They are really in full support sa mga programa at inisyatibo ng Anti-Red Tape Authority. Bukas po, in fact, magkakaroon po tayo ng virtual orientation on shipbuilding. Kasama po natin ang Department of Transportation tsaka yung Royal Danish Embassy. At marami po. And then sa May 13 to 15, magkakaroon po ng nationwide inspection of government agencies, including kasama po ang mga local government units. At dito po i-highlight ng ating gobyerno yung mga frontline services para maramdaman ng taong bayan yung mga kagandahan ng serbisyo na ginagawa ng ating administrasyon. Maigpit po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo for all government processes to be streamlined and digitalized. Ito po napatunayan natin na ito po ang pinaka-epektibong paraan para labanan ang red tape at corruption in the process. Marami na po tayong data that will show this. For example po, yung electronic business one-stop shop that we are really pushing na lahat ng local government units must be compliant with. In fact, out of 1,642 local government units, we have already recognized 115 local government units. Doon po sa hindi pa naging compliant,
1,402 po nito ay partially automated o 1,203. Meron pong 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain para i-explain nila kung bakit hanggang ngayon hindi sila tumutupad sa direktibang ito. Kaya we expect po within the week or next week, sasampahan po natin ng kaso about 131 local government units. At ito po ay of course yung Electronic Business One-Stop Shop, napatunayan po natin dito na yung lahat ng LGUs na mayroong ganon, makakapag-issue po ng business permit in a matter of minutes. 10 minutes po, for instance, in Malabon, tsaka sa Navotas. Valenzuela, 5 minutes lang po makukuha niyo yung business permit. In Metro Manila, all the 17 cities except one, no, hindi pa IBOS compliant. At dito din po sa Executive Order 32 na pinirmahan nating Pangulo in 2023. Sa loob lang po na isang taon na in-implement natin dito, tumaas po yung number of permits na nagawa sa pag-construct ng mga telco, telecommunications tower. Dahil po dito nabawasan yung processing time, no, from 255 to 300 days to just 59 days based on the record by Meralco. At so number of permits issued from 6,117 in 2022, tumaas po ng 62% by 9,856. Dahil po dito, no, yung internet penetration rate sa Pilipinas tumaas to. Ibig sabihin, mas marami na po ang Pilipinos na merong internet access. Dahil dito, 73.6% or an increase of 68%. Lalo ni pong bumilis ang internet speed. No? For instance, in mobile internet speed, tumaas po from 18.68 Mbps in 2022 to 27.75 Mbps in 2024. Yung fixed internet speed po, talagang very proud tayo dito, tumaas from 46.44 Mbps to 92.19 Mbps or an increase of 98.5%. No? At yung Executive Order 59 na nirelease din po ng ating Pangulo, dahil po dito nagkaroon ng 6 projects completed, big projects completed in 2024 at 13 more expected to be completed this year. At dahil po dito sa mga reforma, gumanda rin po yung ating performance dahil yung ating United Nations Electronic Participation Index ay tumaas by 16 spots, no? At o 31 spots. Doon naman po sa E-Government Development Index, tumaas po ng 16 spots. Complaints handling po, we're very proud of this, no, na yung ating legal department, ang resolution rate po ay napakataas. Out of 25,988 complaints that we received from 2018 up to the latest March 2025, ang resolution rate po natin is 99.7%. Dahil po dito, lalo pa po natin paigtingin ang pangdinggin ang mga reklamo ng ating taong bayan. This year po, we will be launching the Electronic Complaints Management System. With the use of artificial intelligence, we will be able to receive complaints 24/7. At atin din po mamomonitor ang status po nito. Ito po ay ating ginagawa. Lahat po tayo ay gusto natin sama-sama, no? Dapat po ay patuloy tayo sa pagbigay lang ng mga magandang balita sa ating taong bayan. Pero kung meron pa rin po kayong reklamo, madali po i-ARTA po ninyo. Tumawag kayo 8888 or sa hotline 12782 o kaya mag-email lang po sa ating email complaints@arta.gov.ph. In fact, marami po tayong narinig na testimonials from, in fact, during our kapiyan sa Manila Hotel po, si Sergio Ortiz Luis mismo, President ng Exporters Confederation. Sinabi po niya, at least 3 kaibigan niya, sinabi lang may problema sa isang ahensya, sinabi, i-ARTA namin kayo. Inaksyonan po kagad ito. This was not the first time that I heard of it. So yun po ang aking talagang sana ipalam natin sa ating taong bayan, sa ating mga kababayan. Maganda po ang potensyal ng ating bayan. Marami po na-expect dito ang private sector support po, yung mga businessmen natin, chambers of commerce, even ambassadors, go to us, no? Ano pa ba ang pwede naming maitulong sa inyo? Ganito po kagandang prospect ng ating bayan. In 2028 po, ang ating gusto ay lahat po ng local government units should be compliant
with electronic business one-stop shop, because we know that by attracting businesses to come in, that's why we're replacing red tape with red carpet, because this is the number one concern amongst the businessmen. Dito po ba sa Pilipinas, ready tayo for business? Kapag napaalam po natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay ready for business, dadagsa po ang mga negosyante dito. Dadami po ang negosyo, dahil dito we will have more business and livelihood opportunities for our people. Thank you very much, Secretary Ernesto Perez. Maaari niyo po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good morning po, Yusek. COMELEC urge President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday. May decision na po bang Malacanang tungkol dito? Opo, makakaasa po kayo mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo, in-announce ko na po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this, as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po. May mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek. Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon ng prime water. Sabi po ng Kabataan Party List, may mga estudyante daw po na mas gustong mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng Palas, may deadline po bang binigay ang Pangulo para sa result ng ginagawa ring investigation ng LUWA? Sa ngayon po, nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos, pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo. In connection po sa prime water din po was yung si senatorial candidate Camille Villar, and in recent Alyansa rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Connected pa rin po ba itong sitwasyon ng prime water doon, or nagkakausap pa po ba ang Pangulo at si senatorial candidate Villar? Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung hindi siya naka-attend, so most probably at that time, hindi sila nagkausap. Okay. And even sa, Liz, there's before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung Palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator Tito Soto, sabi niya, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers,
ng mga tao na gumagamit ng kalsada, including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Opo. Last question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Kasi sa panayam po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pa pong good news para sa miyembro ng Pag-ibig. Dala ng patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, mas pinalaki at pinadali na ng pag-qualify sa Pag-ibig Multipurpose Loan. Sa ilalim ng mas pinagbuting Pag-ibig MPL, maaari nang makahiram ang mga miyembro ng hanggang 90% ng kanilang kabuuang Pag-ibig regular savings, mas mataas ng 12.5% kumpara sa dating 80%. Para sa mga miyembro, dinagdagan at in-upgrade ang kanilang regular savings, lalo pang tataas ang kanilang loan amount dahil nakabase sa kanilang ipon ang kanilang mahihiram. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagbabagong ito, gaya ng mas mataas na halaga at mas mabilis na eligibility ay ipatutupad din sa ibang short-term loan programs ng Pag-ibig tulad ng health and education loan programs at calamity loan. Pinaiksi na rin ang panahon para maging eligible ang mga miyembro sa pag-avail ng loan. Maaari nang mag-loan ang mga aktibong miyembrong may 12 buwang hulog sa Pag-ibig na mas mabilis ito kumpara sa dating requirement na 24 na buwan. Dahil dito, mas maaga na maka-access ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. Panoorin po natin ito. At malugod ko pong ibinabalita na kanina ay inulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 1.4% ang ating headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril mula 1.8% nitong Marso.
Ito na rin ang pinakamababang inflation rate na naitala sa bansa simula noong Nobyembre 2019 na nasa 1.2%. Mula Enero hanggang Abril 2025, nasa 2% naman ang average inflation rate. Ayon sa PSA, bumaba ang inflation rate dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na sa 0.9%. Ito rin ang pangalawa sa may pinakamalaking share sa pangkalahatang inflation sa bansa. Nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng transport na nasa negative 2.1%, bunsod ito ng mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina. Ang pagbaba ng inflation rate ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon na palakasin ang ating ekonomiya. Panoorin po natin ito. At dito po rin tatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.